In the Philippines, drug dealers and addicts face death squads made up of both police and civilians as part of a brutal crackdown on drugs in the There's country. growing backlash over President Trump failing to publicly press Philippines President Rodrigo Duterte over human rights violations during his trip. Again, there have been 5,927 deaths linked to Rodrigo Duterte's war on drugs. O ay nangangako na ihinto ang illegal na paggamit ng droga dito sa ating bansa. Kaya marami pa. Magkakaroon pa ng batayan. Rehas sa bintana. Pa? Jay, wala na si June. Kandado sa pinto. Aalamin ko kung bakit namatay si June. Hindi kriminal. Huwag ka na umiyak. Isang bagay ang namatay at iba ang pinatay. Nalulungkot din ako. Kuya Jay. At kung sino ang matay sa kanya. Rehas sa bintana. Parang mas Amerikano ka pa sa Amerikano? Hindi ka ba marunong mag-iligay nun? Kandado sa pinto. Hindi pa rin namin alam kung sino pinatay kay June. Malalaman rin natin ang totoo. Jay, sumiya pala. Jay, huwag ka mag-alala. Tutulong ako sa'yo sa kaso ni June. Kawawa yung mga inosente sa war on drugs, no? Inosente? Anak ng... Lahat ng mga tao ay gumagamit na ng droga. Tingnan mo nga yung pinsan mo. Ano ba talaga nangyari kay June? Nakita namin may droga yung hayop na yun. Sinabihan na nga namin na tumigil na yun eh. Pero ano yung ginawa? Aba, iniwan niya pa tayo. Walang kwenta. Dito tumira si June noong pinalaya siya ni Manning. Ngunit pagkatapos ng isang taon, naglayas rin siya. Ito ang bahay na diniran niya pagkatapos niya maglayas kina Aling Chato. Mabuting tao si June! Wala siyang masama ginawa, kundi tumulong sa ibang tao! Walang silbi ang paghanap mo ng hustisya para kay June. Sadyang bulok ang ating sistema. Maneng! Ikaw yung nagpapatay kay June, no? Sinungaling! Kung ayaw mo maniwala, tanungin mo sa Danilo. Sadyang Malalaman din pinig natin kung ano talaga ang nangyari kay June. sa hirap at gutom, dusa't sakit, hanggang isang araw malagim ang sinapit. Nagliyab itong kahon, kinulong at pinaon. Ito ang bahay na diniran niya Tapos iniwan niya pa tayo. Walang kwenta. Ano ang kasalanan ko? Ang kasalanan ko lang ang extrajudicial killing.